Dear DJ Cory, kung pwede talang kaagawon, agawon tagid ka. Hello, gusto ko man nga mag-share sa story ko kay base palang maghagan-hagan ang sakit sang dughan nga batsyag ko subong. Asta subong. Itago ako sa ngalan nga Julian. Year 2019 sang makilala ko sa social media si Kiefer, not his real name. Nag-chat siya sa akon, gagambal niya, "Hi ma'am." Nag-reply ako kag naglaba ang istoryahanay namon sa chat nga duha. Actually, expected ko na nga ma-chat siya tungod ginpangayo niya sa magulang ko ang Facebook ko tungod miguhay sila. So nag-send ang magulang ko sang picture sang lalaki kag hambal niya nagapamangkot ko na ini kung single pa ako. Kag nagsabat ang magulang ko, oo, single na siya. Gusto ko na sang lalaki nga ini nga makapangasawa sang Muslim. Tungod ang Muslim nga babayi, masaligan. Kung ibilin mo sa balay, hindi mangita sang iban nga lalaki. Si Kiefer Abi, isa ka sundalo, gani amo na ang outlook niya pag-abot sa relasyon. Nga base magtinundo ang babayi, kung pananglitan nga madistino siya sa iban nga lugar. So nangin maayong amon nga pag-istoryahan ay sa social media, ginalaw ko nga magdalom ang pagkilalahay namon nga duha. Then, January 12, 2020, mapuli na ako sa Pilipinas. Kag pag-abot ko, nadulaan kami sang communication ni Kiefer. Sa mga panahon nga ito, wala na ko nagalaom nga makitaay pa kami. O kung magsugpunan pa kung ano nga klase nga relasyon ang may ara kami. Abi ko gani, parehas lang siya sa iban nga nangin karelasyon ko, nga wala nagadugay. Until one day, nagtawag siya, kagang hambal niya, mapailo-ilo siya. Siyempre, na-excite ako. Kag super unexpected ato. Hambal niya kaduan ko siya sa ginhatag niya nga address. Pero tungod, nadumduman ko nga babayi ako, hambal ko dapat ikaw makadto sakon. Kag nagkadtugid man siya pagkadason nga adlaw. Nahamuot pagani ko kay sobra kapag excited ko, nalipat ako magsuksok sang bra ko. Wala ko na madumduman magbra sa sobrang kadali-dali ko, kaya ang hambal niya, lapit na siya kuno sa amon. So, first time namon nga magkita ay, ginpakilala ko siya sa mga tao sa balay. Pamangkot siya sa magulang ko kung may asawa na siya. Ang sabat ni Kiefer, wala. Wala sang asawa, wala sang anak. Kag sa una pagkita ay namon, sa una nga gabi pa lang may natabo sa angon nga duha. 2 days after, nagbalik siya liwas sa Negros, tungod hindi siya pwede magdugay. Back to LDR kami. Video call, chat, text, and calls. So, kadamo na sang nagkakatabo sa kabuhi namon. DJ Cory, nangin busy kami. Asang naghambal ako sa iya nga, pwede ayhan kakadto sa inyo para lang maka-updanay kami. Bisan 5 days lang. So nagpanegros ako. Updanay kami sa sulod sang 5 kaadlaw. Kag sa kada oras nga updanay kami, feeling ko ako ang pinakamalipayon nga babae sa bilog nga kalibutan. Kung kaisa gani daw gusto ko nalang mag-untat ang oras. Asa nga sa ika-4 nga adlaw nga pag-upod namon, may ginaako siya sa akon. May anak na kuno siya sa ibang nga babae. Nakibot ako tungod hambal niya, wala ko na siya sang asawa, kag anak. Ginpamangkot ko siya kung nga wala niya ginsugid sa akon sang umpisa pa lang. Ang sabat niya, may gusto niya nga isugid sa akon ng tanan kung duha lang kami. Kaisang ginpamangkot ko kuno ini sa iya sa chat lang kag sa atubang sang pamilya ko. So ginintindi ko na lang. Ginpamangkot ko siya. Kasado ka o kung hindi. Diin ang nanay sa mga bata. Ang sabat niya, bulagay na kuno sila. Kag sa abroad na ang nanay sang mga bata. So hambal ko kay Kiefer, DJ Cory, baton ko nga may mga anak ka. Kung ano ta kakapalangga, amo man na ang pagpalangga ko sa mga anak mo. Hindi ta kapag idalok sa ila.
So pagkadason nga adlaw, ginpakita niya ang pictures sa anak niya. Dalagko na sila. Kag samtang nag-scroll siya sa gallery namo, nakita ko ang pictures ng babae. Medyo chubby kag ara sa mga 30 plus ang edad. Hindi ako sure ay dasig lang. So ginakuha ko siyang cellphone niya pero hindi niya pa ihatag. Kaya naman bing bato ko sa kusog sang lalaki, di ba? Pagbalik niya, kaya nagwa siya sa kwarto namon, hambal ko ipakita niya luwat sa akon ang gallery niya. Ginpakita niya pero wala na dito ang iban nga pictures. Naghibi ako. Hambal ko nga may pictures ang iban nga babae sa gallery mo. Then hambal ko, mapuli na lang ko. Wala niya ko ginpasugtan. Kay gabi na to. Base ano pa ko nung matabo sa akon. Ganigit pabayaan ko na lang nga maglipas ang oras. Kagin patawad ko siya. Tungod, amo ko na siya kapalangga. Pagkadason nga adlaw, nagpauli na ako sa Iloilo, gindulong niya ko sa pier. Kag bago kami nagbulagay, ginkupan ko siya sang sobra kahugot. Kag ginhalukan ko siya. Do mahibi na ako, pero ginpilit ko nga hindi magtulo ang mga luha sa mata ko. Kag sang nagdungka na ang ferry sa Iloilo, dito na nagbuhos ang mga luha ko. Kag sa Iloilo na ako naabtan sang lockdown. Pagkaligad sang isa ka bulan, gintawgan niya ako. Nagtulo naman ang mga luha ko tungod na miss ko siya. And then, na-notice ko na may chat sa message request ko. Hindi pamilyar nga ngalan. Itago natin sa ngalan ni Pam. Kagang tao nga ini, nag-send sa akong sang picture. Picture nila ni Kiefer. Nga-updanay sila. Kagang pakilala niya, siya ang asawa si ni, gani bulagan ko na kuno si Kiefer kay may anak na sila. Ginsabat ko siya. Ang hambal ni Kiefer, bulagay na kamo. Kag, dali-dali ko nga gin-chat si Kiefer. Ginsend ko sa iyang convo naman sa babae. Ako naman nga, hangag. Nagpainto na naman sa mga ginpanghambal ni Kiefer. Wala ako nagpati sa babae, mas ginpatihan ko si Kiefer. Ginpadayon ko ang relasyon namon, kag pagkaligad sa pila ka bulan na notice ko nga permi siya online. Pero wala siya nag-chat sa akon. Pila ka simana, nga amo ng sistema. So gin-assume ko nga basi wala na kami. Gintinguhaan ko nga kalimtan siya kag nagpasulod ako sang iban nga lalaki sa kabuhi ko. After few weeks, nagpabatsyag na naman si Kiefer sa akon. Ginpamangkot niya ako kung may bago na akong nobyo. Ginsabat ko siya nga wala. Wala ako sang iban nga lalaki. Hindi ko abi maako sa iyang matuod. Basta hindi na siya magbalik sa akon kung mabalaan niya. So gin-ghost niya na naman ako after sad to. Nakipag-date ako sa iban para malingaw, kaga malipat kadali. Kag kung diin gani nga lapit na ko makamove on, kag lapit na ko or lapit ko na mabaton ang sitwasyon namon, nagbabatsyag na naman si Kiefer. Siyempre, naghinangag na naman ako. Ginbalikan ko na naman siya. Then January 2021, nag-chat na naman ang nanay sang mga anak niya sa akon. Ginpamangkot niya kung kami pa. And I said yes. Ginaway niya ko. Tungod okay na kuno sila ni Kiefer kag hindi na ko dapat mangga mo. Ginistorya ko si Kiefer. And for the first time, DJ Cory naghambal siya sang matuod. Siguro tungod balaan niya, nga batunon ko na naman siya. So nakipag-istorya ako sang maayo kag matawhay. Ginpamangkot ko siya kung ano ang plano niya sa amon nga duha. Kung ano ako sa iya. Kag nga ang ginaamo niya ako sini. Ang sabat niya lang sa akon is sorry. Nangayo pa ako sa explanation, kag ang hambal niya, gusto ko abi mabuo ang pamilya namon. Paghambal niya sadto, dito na nagbuhos ang mga luha ko. Hindi ko mahambal tanan nga kalain sang buot ko sa iya. Sa piyak sang tanan nga kaayo ang ginpakita ko sa iya, amo lang ning ibalos ni sakon. Pero hindi ko gusto nga isukma sa iya na. Gani kaayo gihapon ang ginpakita ko sa iya. Kaghambal ko, wala ako naghandom nga agawan sang amay ang mga anak mo. Gusto ko man nga may kompleto sila nga pamilya. Palangga tagid kakatama.
Kung amo nang gusto mo, ihatag ko. Pero kung pwede, hindi na lang. Amo nang hutik sang tagipusuod ko, DJ Cory. Hindi ko pagbayai. Bisan, hindi mo na lang ko pagpakitaan sang pagpalangga. Basta, sakon ka lang magstay. Bisan pa, last na lang ako sa mga priorities mo, okay lang sa ako. Pero wala ako na mahambal. Wala ako mahambal inatanan. Tungod sa pihak sang tanan, nalipay man ako nga mabuo ng pamilya niya. So fast forward, ginatinguhaan ko nga mag-move on pero siya gihapon ng unod sang tagipusuon ko. After a few days, nakita ko si Kiefer nga nag-post. May upod nga lain nga babayi. Ginshot ko siya. Ginpamangkot ko kung ano ang natabo sa ila sa asawa niya. Hambal niya, wala eh. Na-in love ko na siya sa iban. Dumamuyaya ako pero ginpunggan ko lang ang kaugalingon ko. Grabe nga klase sang lalaki si Kiefer. Napinsaran ko nga base hindi gid man siyang lalaki nga para sa akon. Napinsaran ko nga base hindi gid man siyang lalaki nga para nakatalana para sa akon. Kaya hindi siya ang ginapangita ko. May nakilala ako sa lugar namon. Itago natin sa ngalan nga Ben. Wala ako nagduwa-duwa nga sabton siya. Hindi siya kagwapuhan pero mahambal ko nga tama sa iya kabuot. Mati pa nun, pasensyoso, kag tama ka responsible nga klase sang tawo. Bisan hipuson siya, balaan ko, kag mabatsyagan ko, nga palangga niya gid ako. So fast forward, na-engage ako sa iya. Nagpasugot ako. Sa pinsar ko, base kung magpakasal ako, malipatan ko si Kiefer. Pero bago kami ma-engage ni Ben, nagtawag si Kiefer. Gin kamusta ako, hambal ko engaged na ko. Obvious sa tingog niya nga nakibot siya. Sa tuod lang bala, palangga mo gid man siya? Pamangkot niya sa akon. Oo eh, hambal ko. Oo, pero to be honest, mas palangga ta ka. Wala ko kabalo DJ Cory kung anong nagsulod sa pinsar ko nga nahambal ko ato kay Kiefer. Wala eh, basta na lang nagwa sa bibig ko. So ginpamangkot ako ni Kiefer kung nga mapakasal ako kung hindi ko gidman amo na kapalangga si Ben. Wala ko nalang ginhambal ang matuod. Pero DJ Cory, kung ginhambal niya lang nga hindi ko pagdayunon ang kasal, hindi ko pagdayunon. Kadasi gabi sang tanan. August 4 engaged kami. August 5 nagpakasal na kami. Pero September 15 nag-apply liwat ako sa abroad. Nag-istorya kami ni Kiefer nga wala kabalong bana ko. Wala man kabalong girlfriend ni Kiefer. So ining si Kiefer madamo lang sang ginahimo para mapabatsyag sa ako ng paghigugma niya. Ginapadalaan niya ako kung ano-ano. Tapos ara na naman ako mahuyang marupok. Madamo ako sang ginapanumdom. Pero abi ko sa pagpakasal ko sa iban, malipatan ko si Kiefer. Abi ko, kung magpasulod ako sa ibang nga tao sa kabuhi ko, matunaan ko man ang tao nga ini nga palanggaon. Pero hindi gali. Ano ining ginahimo ko? May banan ako. Pero, mapakita pa ako sa tao nga liwat-liwat nga nagasakit sang balatsyagon ko. Hasta nga, nakalakat ako sa abroad, nasubuan ako, hindi ko maintindihan ang kaugalingon ko. Palangga ako ang bana ko, pero mas palangga ako man gihapon si Kiefer. Nabudlayan ko. Kag, nagakapektuhan ng mental health ko. Plano ko nga akuon sa bana ko kung mag-updanay kami liwat. Kaso hindi pwede akuon subong. Basta kung ano pang himuon niya sa kaugalingon niya. Ay, hasta diri na lang ako. Mandabong salamat DJ Cory. Love, Julian. Ay, sa subong nga panahon, hindi na naging malikawan ang stress. Or worse, ang depression nga ginatawag. Knows mo na bala ang brain health supplement? Yes! Brain Health
Supplement. Brain supplement ini to keep our brain in a healthier state. Maayo ini kung mayara ikaw sa anxiety or panic attacks. It helps maintain a good mood. Naga-enhance man ini sang memory and focus. Makapanami gid sang tulog mo. Ang Brain Health Food Supplement mabakal sa mga butika nationwide. Or pwede mo man ma-message ang Brain Health Facebook page.